I was thinking after yesterday kasi I have some friends who are practicing Wiccan. Okay. And di ko alam kung anong sasabihin sa kanila, pero sinabi naman nila sa akin, we're not on the bad side. Kumbaga, white witch, white wizards. And then, napagtando ko, what if, is there a common ground between the occult or the white witches or white wizards from the Catholic faith? Thank you. Maraming salamat po. Napakagandang katanungan yan. Dahil may common na paniniwala na may puting engkanto, may itim na engkanto. Ayan. At para sa kanila, yung mga itim, yun umano ang mga bugoy. Oh, yung puti naman, yun umano ang mabait. Mali po. Una, yung witchcraft mismo, witchcraft, kahit pa white yan, witchcraft, isa yang aral ng Satanic Church. Witchcraft. White man siya, black, satanic pa rin yun. Elemental o ingto, puti man siya o itim, yun ay mga fallen angels. Yun ay intal. Kaya di po tayo makipagkaibigan sa mga elementals. Maputi man siya at maitim, fallen angels pa rin yan. Witchcraft, satanic pa rin yan. Oh. So, kaya, marinig nyo kahit sa ibang mga pare, nagtuturo, na kung manghihina kayo, punta kayo sa puno ng kahoy, at hihingi kayo ng energy doon, ang kahoy ay magbigay ng energy para mabalik yung kusog ninyo. Alam niyo ba mga kapatid? Yun po ay tinatawag na the New Age Movement. Ano po ba yung New Age Movement? Ang New Age Movement is revivalist sa tinatawag na Gnosticos. Ano po ba yung Gnosticos? Yun pong Gnosticos, yun ang mga tao na tinutukoy sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3, na ang Espiritu ay maglinaw na naghayag sa atin na sa huling mga araw, may mga taong lilitaw na hindi nakikinig sa aral ng Diyos at nakikinig sa aral ng demonyo. Nagbabawal sa pag-aasawa at nagbabawal sa pagkain ng anumang lamang kati. Yun ang ginagamit ng Iglesia ni Kulapo na sabihin nila, mga pari daw at mga madre ang tinutukoy diyan. Hindi. Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang tinutukoy diyan ay ang Gnosticos. Ang Gnosticos ay itinayo ni Simon Magos, the magician. Alala niyo ba sa Biblia na merong Simon na lumapit ni San Pedro at ang mga apostol na gustong bibili ng kapangyarihan, yung ordination, dahil gusto niyang magkaroon at ni-rebuke ni Saint Peter? Yun ang founder, Simon the Magician. No? At diyan kinuha ang term ng simbahang simony. No? Simony, yung mga blessed sacramentals na ipambibili, pag na-bless na, bawal yan. Simony yan. Bakit simony? Dahil si Simon the Magician, unang humihingi na gusto kong maordinahan, bigyan ko kayo ng pera para makapag-ordina din ako. Simony ang tawag diyan. So siya ang founder ng Gnosticos. At ang Gnosticos, ang revivalist ng Gnosticos during the time of Saint Dominic de Guzman, the founder of Order of Preachers,
ay ang Albigensian heresy. Albigensian heresy from the town of Albi in France, dami na ang kanilang aral doon. Marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Yun ang Albigensian heresy. Marriage is wrong. Nagpatuloy yan sa atin. Sa anong paraan? Yung mga live-in. Yung mga ikinasal sa mayor. Ikinasal sa civil. Yun po ang marriage is wrong, hindi magpapakasal sa simbahan. Di pwede yang tatanggap ng komunyon. Ha? So nagpatuloy yan. Dahan-dahan ang kanilang ginagawa. Marriage is wrong, free love and suicide. Ano yung free love? Ang free love, ibig sabihin, live-in lang tayo. Di na tayo magpakasal. Dahil meron namang nagpakasal diyan, pero nagkahiwalay pa rin. Be practical na. Yun, daming ganyan. At nagsisimba pa, nagkomunyon pa. At alam nyo ba, ang epekto ng occultism, kung involved ka sa white witchcraft, black witchcraft, ang epekto niyan, ayon sa Exodo Kapitulo 24, versikulo 7, hanggang ika-4 at ika-6 na salinlahi ang epekto. Pero alam nyo ba, ang epekto sa ikinasal ng mayor, ikinasal ng live-in, alam nyo ba? Basahin nyo sa Deuteronomio Kapitulo 23, versikulo 2, ang epekto hanggang ika-10 salinlahi. Kaya, yun ang dahilan na ang simbahan ay naghihikayat sa mga Katolikong nag-live-in, Katolikong na ikasal sa mayor at huwes, na sila yayakap sa sakramento ng simbahan. Balikan natin ang white witchcraft, yung sinasabing the New Age movement. Yung punta ka sa puno ng kahoy, magbibigay yan ng energy sa iyo. Bakit energy? May mga Katoliko nakasuot ng yung itim na napakamahal na magbigay umano yon ng energy. Di ba? Anong tawag diyan? Na ang iba may nakaukit na dragon. Dahil magbigay yan at hindi umano ka magkasakit, may energy yan. Huwag niyong gamitin at huwag kayong bibili dahil produkto po yan ng New Age movement. At ang New Age movement ay revivalist ng tinatawag na Gnosticism o Albigensian heresy. At yung sinabi nila na energy, hindi yan energy. Demonyo talaga yan. Na pinangalanan lang na energy para ka di matakot. Alam naman natin yung mga demonyo nakatira sa puno. Yun ang tinatawag na infestation. Kaya kung meron kayong mga punong tinanim, dapat lagyan nyo ng blessed Benedictine medal para hindi mananahan yung mga elementals, yung territorial fallen angels. Na-share ko na ba sa inyo dito na yung tinatawag kami sa isang paaralang Katoliko sa aming diocese, sunod-sunod at posisyon ng mga bata at itinuturo ng mga bata na may akta doon sa puno ng langka. Yun ang unang episode namin sa KMGS na makita ninyo na nang nanalangin kami gamit ang prayer of deliverance sa langka na yon, agad-agad ang langka ay namatay. Namatay. Makita niyo yan sa episode ng KMGS. Bakit namatay? Nagtanong ako kay Father Winston Cabading ng Order of Preachers na isang exorcist. Bakit namatay, Father? Sabi niya, dahil kung di umano di pwedeng mag-retaliate ang mga fallen angels sa minister dahil protected sa authority, lalo na ng bishop, doon siya sa tinitirhan niya mag-retaliate. Kaya namatay.
So, yun. Mag-ingat sa mga aral na punta kayo sa puno ng kahoy, magbigay yan ng energy sa inyo. Mag-ingat kayo sa ganyan. At kaya, white man yan, walang pagkakaiba yan sa white para di ka matakot. No? Yung energy, walang pagkakaiba yan. Na ang demonyo ginawang energy, enerhiya, para di ka matakot. White man siya at black, fallen angels pa rin yan. Demonic pa rin yan. At kahit gaano man kaliit ang kanyang hierarchy, alam naman natin ang hierarchy ng mga angels, lalo na sa fallen angels, seraphim, cherubim, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. Kahit angel pa yan na ikapangsiyam na hierarchy, meron pa rin yang taglay na kapangyarihan. At mas makapangyarihan pa rin yan laban sa atin. At mas matalino pa rin yan laban sa atin. Kaya mag-ingat. So, pagkakataon na natin, kung kaibigan natin, ikatikay sila tungkol sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. No? Dahil kung wala tayong gawin, aboy magkasala naman tayo sa hindi paggawa sa dapat nating gawin. Okay? So, kaya, ma-white man siya o ma-black, walang pagkakaiba. Fallen angels pa rin yan. Yan po ang sagot sa tanungan. Yes? Introduce myself. I'm Julius Mina, engineer by profession, business by career. Retired na po. Ang question ko ngayon, sinabi nyo kanina, up to the 6th generation, yung mga demonic practices ng mga grandfather namin. If I look at history, totoo, yung mga ninuno namin, may mga anak sa labas, yung marami silang kasalanan in short. Now, how are we going to reject those? Kasi sabi mo, whether you like it or not, 100% na yung demonic obsession nila malilipat sa amin. Ngayon, how are we going to reject? Hindi namin malaman kung ano ba nangyayari sa amin. Bakit kami parang mabigat ang katawan, parang minsan pa nga ewan ko, hindi ko maintindihan. Tama yung sinabi mo siguro na may mga elemento na tumitira sa kahoy. Meron akong pinaputol. Basta pinaputol ko lang. Walang ano. Doon, nag-umpisa na yung pakiramdam kung hindi ko ma-explain. Lahat ng gamot na doktor, pinuntahan ko Hindi ko ma-explain kung bakit mula noon, nagkakasakit ako na, ewan ko, kayo na mag-turo ko up to the system. Yun, uunahin muna natin yung generation, paano maputol. Meron tayong proper formula ng simbahan, prayer of healing of family tree. At isa sa mga mabisa na gamot para sa healing of family tree, ang Santo Rosario. Tingnan niyo ang Santo Rosario. Ave Maria Gracia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus sa Tagalog. Ano ba yung sa inyo? Ilocano, no? Ipanalangin mo kaming makasalanan. Hindi lang sa iyo, kami. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Bakit ngayon at sa oras ng aming kamatayan? Dahil ang ating spiritual war hanggang sa huling bahagi ng ating buhay. Kaya, yon ang mapansin ninyo sa mga naghihingalo na may kaluluwa ni Mama, may kaluluwa ni Papa. Kunin na nila ako. Huwag kayong maniwala na kaluluwa yan.
Mga demonyo yan na naghintay sa kanyang kaluluwa. Kaya ang mabisang gawin, James chapter 5 verse 16, kung may magkasakit sa inyo, ipatawag agad ang pari ng iglesia. Anointing of the sick. Ngayon, so, ano ang mabisa na gawin? Pray the rosary. Sa lahat, apparition ng mahal na Birhen Maria, yun ang inulit-ulit niya. Please, pray the rosary. Please, pray the rosary. Kompleto yung rosary. Merong the 12 articles of Christian faith. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and merong 7 petitions. Ano yon? Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test. Bakit? Do not bring us to the test. Bakit sinabi niya, do not bring us to the test? Bakit? Dahil walang atake sa demonyong umabot sa ating buhay kung walang pahintulot ang Diyos. Halimbawa, si Satanas humingi ng tulot na kaniyang aatakihin si Job. Oh, si Job, si Job. Ano sabi ni Satanas? Meron kang alagad. Aatakihin ko siya. Anong sabi ng Diyos? Sige, huwag mo lang patayin. O kaya grabe ang atake. Grabe ang atake. Anong punto dito? Bawat isa sa atin, walang anumang ataking umaabot sa ating buhay na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Dahil humihingi muna ng pahintulot ang demonyo bago siya aatake sa atin. Ibig sabihin, para siyang asong baliw na nakatali. Hindi basta-bastang makagat. Hindi basta-bastang kakagat sa atin. Pero dahil sa kanyang tali. Pero pwede tayong makagat kung tayo'y makalapit sa nakatali. Yan. Ayan, balikan natin. Lahat na atake ni Satanas sa ating buhay, hihingi muna siya ng permiso ng Diyos. Kaya sa 7 petition, do not bring us to the test. Bakit? Uunahan mo na si Satanas. Ihingiin mo sa Diyos, do not bring us to the test. Uunahan mo na siya bago siya hihingi ng permiso. Do not bring us to the test. Pero kung payagan man sa Diyos si Satanas na aatake sa atin, may ikalawang nagsunod na prayer. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Napaka-epektibo sa Santo Rosario. Marami sa ating mga Katoliko, we are hitting the wrong target. Bakit? Pag mag-rosary tayo, kasama ang ating pamilya, ang simbahan natin may ibinigay na plenary indulgence. Kung makatanggap tayo ng plenary indulgence, erase lahat ng mga kasalanan. At kung mamatay tayo, diretso tayo sa langit. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Mateo 18:18. Kung ano ang ipahintulot mo dito sa lupa, ipahintulot doon sa langit. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Halimbawa, ang example ng plenary indulgence, nakulong ka. Nahatulan kang mabilanggo sa buong buhay mo dahil sa kasalanan mo. At habang nakulong ka, ilang taong nakalipas, abay, nakatanggap ka ng presidential pardon. O kung makatanggap ka ng presidential pardon, yung hatol sa korte ay mawala at ikaw ay lalabas. Yon ang plenary indulgence sa simbahan.
kasalanan kahit pa sa mga ninunuan natin, pwedeng maputol sa pamamagitan ng plenary indulgence. Kaya, simulan na tayong magrosary kasama ang buong pamilya. Napaka-epektibo pala. No? Praying the rosary. Ayon kay St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective. But praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. So, you offer nyo, I offer this mystery for the healing of our family tree. And then, di lang yan. Bawat puno, pwedeng merong nakatira infestation. Yung mga open and psychic abilities, yung grabe na talaga, sabi nila, dami umano nilang makita na mga, sabi yung isa, may nakita kami na ganun ang parang insect umano, ang mataas ang dalunggan at parang insect. Sabi ng kasama kong doktor, ba, yung mga insect pala, lumipat na sa puno, hindi lang sa spratly. So, marami silang makita. Yung mga grabe na ang open. Kaya, kung pinotol niyo ang puno at di kayo cover sa state of grace, ibig sabihin, matagal na kayong hindi nangungumpisal, merong holiday of obligation na hindi kayo nakasimba, mortal sin po yan, na-late ba kayo isa, o kaya hindi kayo nagsagawa ng fasting 1 hour before, aba, malaki yung, so, kailangan ikumpisal yan. So, kung hindi ka cover sa tinatawag na state of grace, protection, abay, tatamaan ka talaga sa retaliation. Pin mo ang aming tinitirahan. Kaya, aatakihin ka nila. May retaliation. Isa sa mga katanungan namin, pag may mga bata na sunod na demonic position sa paaralan, isa sa katanungan namin, may pinutol ba na puno ng kahoy? Oh, yung mga estudyante na sunod-sunod, tanong ko sa mga sister, nagpuputol ba kayo ng puno ng yung mga matatanda ng punong kahoy? Yes, last week nagputol kami. Yon. Nag-retaliate at kadalasan sa ma-retaliate at yon ang pasukan, yung mga open and third eye. At lalo na yung mga anong entry points? Kasalanan, traumatic experiences, occultism, and psychic ability. Yon ang pwedeng entry point. Pero, mga kapatid, kung nasa estado ng grasyas tayo ng Diyos, protected po tayo. Kaya, mas mabuti, gawin natin ang confession monthly. At huwag kayong mangungumpisal kung hindi ninyo ilista ang kasalanan ninyo. Dahil kung meron kayong 10 kasalanan, pagharap nyo sa pare, abay, siguro ang masabi mo 3 na o kaya'y 4. Ganyan katuso si Satanas. No? So, isulat nyo talaga. Isulat niyo talaga. Dahil yon ang sinabi ni Father, dami, di ba? Sabi ni Father, daming nakapila para sa communion, pero wala umanong nakapila para sa confession. So, ibig sabihin, kung yun ang nangyari, sa pagputol ng puno at nagkasakit, niretaliate ka. At yung sakit mo ay resulta sa tinatawag na extraordinary demonic attack, oppression. At naghikayat na kami ng mga pari dito, no? Father,
magiging bahagi ka naman sa Ministry of Liberation, Father. May formation po doon sa Cebu, isasagawa ngayong Marso. Parang may malapitan sila. Meron na kami na hikayat. Ipagdasal natin na magpatuloy at marami, no? Dahil doon sa Tagbilaran, unang nahikayat ko si Father Darwin, ay dumami na sila. Sila ang pinakamarami ngayon. Ang pinakamarami noon, yung Kabanatuan. Merong 7 sila. Kinakansawan umano ang kanilang obispo. Bakit 7 ang exorcist ninyo? Marami bang mga demonyo dito? Sabi ng iba. Pero sa Tagbilaran ngayon, meron ng 16 na mga exorcist. So sila ang pinakamarami. At ngayon, naghihikayat kami ng mga pare na tatanggap ng faculty from the bishop dahil yon ang pwedeng lapitan. At alam nyo, dami talagang mga milagro. Imagine mo yan, na sa pamamagitan ng prayer lang, yung mga cancer na stage 4, bigla na lang, bago ako nagpunta dito, may taga Surigao na pumunta sa aming office, Surigao, at nakatakda siyang operahan sa cancer. So, dahil malayo sila, sabi ko, magkumpisal muna kayo bago kayo darating sa aming office, ha? Kumpisal muna. So, pagpunta niya sa office, yun, prayer, simple. Catechize muna ako sa kanila, instruction, binigyan ng rule of life na ito dapat sundon, prayer. Pinainom ko din sila ng exercise oil. Umalis sila, layo, Surigao, Osamis. Alam niyo, ang kanyang anak nag-message sa akin, Brother, bumalik kami sa doktor. Nag-negative ang mama ko. See? Grabe ang imposible na sa mga ginagawa ng Diyos. No? Mamamangha ka talaga. No? Now, hope na ma-realize na may appointed dito para may malapitan, lalo na daming binabalot ng pamamanhiin at superstitious belief, yung mga naninirahan, ay delikado talaga. No? Yes, ma'am. Magandang umaga uli sa inyong lahat. Ako po si Ginang Euphemia L. Resurrection, an ordinary housewife. Meron akong sanang gustong, maliwanagan. Kasi may mga kaibigan kami, kasi ang profession ng aking asawa ay mga gumagawa ng bahay, parang ganun. Tapos may mga areas sa kanilang mga lots na ang laking anthill, yung sa Tagalog? Bunton sa Ilocano, yung malaking parang Tapos pagka pumupunta kami sa kanila, sinasabi na medyo iwasan, baka mamaya madalapos mo, parang ganon. Siyempre, nangingilabot ka, baka mamaya nga totoo. Tapos, sinabi nila, may mga ansisit doon, may duwende, parang ganon. So, tapos sabi nila na iyon ang swerte nila. Kaya, linalagyan pa ng bahay, ang taas na, parang ganon. So, ano kaya yun? Bigyan pa ng pagkain, yung parang tangan. Okay, maraming salamat. No? Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa Hosea chapter 4, verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Walang pagkakaiba yan sa tabi-tabi po. Nakipag-communicate ka na sa demonyo. Tama naman na kahit saan nakatira yung mga elementals. Kahit saan. Kagabi, iwan ko, nandito ba?
habang doon kami sa bahay ni Mayor, may isang nakilala ako na kausap ko, open pa lang third eye niya. At habang kausap ko siya, biglang nag-react siya. At naramdaman niya, dami na, nandito sila. Nandito sila. Kaya pinaprocess yon, isang dahilan na wala dito si Father Darwin. No? Nandyan sila sa palibot. Hanggang kahit sa loob ng simbahan, nandito sila. Napansin niyo, nag-operate sila. Napansin niyo yan? O kaya hindi niyo napansin na habang nagbasa ang pari ng homily, pag alis niyo, nakalimutan niyo, nagbasa ng gospel, kalimutan niyo na ang gospel. May naka-assign yan. So kaya, yung mga bahay, anong dapat gawin dahil may mga nanahan talaga kahit sa lupa? Ang dapat gawin ninyo, tawag kayo ng pari. Huwag kayong makipagkaibigan. Hindi yan kaibigan natin. Mga kalaban talaga yan. Tawag kayo ng pari, land deliverance ninyo ang area. Land deliverance. Pero bago yan, land deliverance, dapat mangungumpisal kayo. Dahil, halimbawa, dala-dala nyo ang kasalanan. Pinaalis sila, umalis sila dahil makapangyarihan ang pare. Alter Christi siya, umalis. Pero nakita niya, may butas ang may-ari. May kasalanan siya na pwede kong pasukan. Doon ako papasok. Kaya kailangan, general confession. Yung buong may-ari. Hindi lang yan. Pati na yung engineer, pati na yung contractor. Bakit? Pwede kayong tamaan. Kaya protected kayo pag nag-general confession talaga. Protected kayo sa grasya ng Diyos. So ano ang gawin? Huwag kayong mag-aalay. Dahil ang pag-aalay sa kanila, hindi yan pakikipagkaibigan. Ang ibig sabihin at opisyal na aral ng Simbahang Katoliko sa Ministry of Liberation, ang pag-aalay ay pagsamba sa mga demonyo. Ang pag-aalay ng ganyan ay ang pagsamba sa mga fallen angels. So, kaya nga, ang daming mga minamalas. Bakit? Mag-react yan. Sumamba ka na sa kanila. Pagkatapos, sumamba ka dito. Sa isipan na, di po ba nag-alay na kayo sa akin? Sumasamba na kayo sa akin? Pagkatapos, pumunta kayo sa simbahan, akong ganon, bigyan kita ng sakit. Para kung magkasakit ka, ang sisihin mo ay ang Diyos. Bakit mo ako ginanito, Panginoon? Yon ang gawain ni Satanas. So, we are hitting the wrong target. Huwag kayong makipagkaibigan sa fallen angels, sa mga elementals, dahil delikado talaga yan. Kaya nga si Monsignor Bishop Marvin Masida, siya ay exorcist ng Leyte, na kauna-unahang exorcist na kasapi sa Philippine Association of Catholic Exorcists na nagiging obispo. Siya ang kauna-unahan na pare na exorcist na nagiging obispo na nasa Antique na ngayon. Sabi niya, huwag kayong magtabi-tabi po, huwag kayong mag-alay. Sila'y mga kalaban natin. Ihian nyo na ang dapat ihian. Huwag magtabi-tabi po. So, basta protected tayo sa grasya. Okay? Next question. Good morning once again, Apo. This is not actually a question, but still an addendum to what we've been talking about as regards the duende and everything that we do before we construct our houses. I just have one suggestion. In the absence of an exorcist, because
it's only now that we had a good chance to meet you. Perhaps one of the things that we can do, I do not know if it's going to be effective, is to undergo in the groundbreaking ceremony where you start trying to build the posts. Apo Inhinyero, we may as well invite a priest kasi wala naman tayong exorcist dito. Will that make do with the absence of an exorcist as long as we have the intention, Apo? In fact, I was trying to connect. I think the devil, the people whom we are praying for, are more or less related to what we do because the quack doctor also says, what times ko na nagputol kay ti kayo, aya. Oh, and so you were saying, may naputol na kahoy din and may duwende yung yes, so they are agka-eskwelahan. More or less they are cousins. I do not know whether I'm really confused. The more I listen to you, I get so many questions kutukotizing my mind. I will ask another question and this is going to be my last question, I promise. Is still an mortal sin because I know that two elements or qualifications that might merit for a sin to be mortal is, or are, tadwa, full consent, full knowledge. What if I do not know that it is not a sin to receive Holy Communion even if I have not been baptized and I don't belong to the church? Will I be committing a sin? Hindi ko naman alam na mali kasi my faith doesn't tell me. And so others come, then I have to follow because I feel that if ever I take Holy Communion, I get the blessings too. But am I committing any sin? Promise, wala na. Una, pwedeng sin of ignorance. Sin of ignorance. Ikalawa, yung komunyon ay para lamang sa mga binyag. Hindi ito ecumenical sacrament. Sa mga nakatanggap na ng binyag. Ikatlo, kahit nakatanggap ng binyag, kahit bininyagan ka, di ka rin pwedeng mag-communion pag may mortal na kasalanan ka. So kung wala pa yung tatlong elemento, na alam mo na salayan, malaki ang damage sa naturang kasalanan, at may consent ka talagang ginawa ang kasalanan, so absent ni isa sa naturang element ay venial sin. Okay. Pero nang nalaman mo na at muling gawin, magiging mortal sin na. Kaya pwede pa rin na ikumpisal yan. Bakit? Kahit venial sin, gaano man kaliit venial sin, apektado pa rin ang kaluluwa. Bakit? So, kahit kunting sugat lang sa kamay, kahit kunting sugat sa paa, gaano man kakunti, apektado ang buong katawan. Yeah? Ganon din ang venial sin. So, kaya pwede tayong magkaroon ng sin of ignorance, kaya inihikayat tayo ni St. Anselm of Canterbury, fidis quaerens intellectum, faith, seeking, understanding. Doc in altum, magpalalim kayo. So, meron akong mga ibinigay na guide tungkol sa pananampalataya at inikayat ko sila na ipamahagi yon para sa ating mga kapatid na mga Katoliko. No? So, yun po. Next question. Yes, ma'am. Good morning, everybody. And after all this, we have this informative learning. We can say that superstitions really could
develop into fear, and it's nice to have known about exorcism that could cure all this. But what the thing I would like to ask, sir, is about the ananong or the usog here in Ilocos. There are two kinds because if you go to open spaces like in the garden, mauusog ka, which you will experience yung parang mag-faint and then the first 5 months na nanlalamig ka, malamig pati pawis mo, and then yung tenga mo nagiging lumambot. That is one. And then another is sa bahay, usog ng mga patay. Sa usog ng nakukuha natin sa labas, here we get the dahon ng malunggay or the atis, yung ipapahalo sa katawan from head to foot, and then you smell all those leaves. Or, doon naman sa usog ng patay, kukuha sila ng damit ng patay, and then sila naman ang iano sa katawan. Sabi na it is more effective kung yung gagamitin na damit ay yung ginamit doon sa when he was at the deathbed. Thank you. Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Real ba ang usog? Real. Tunay ito. Pero pwede ka bang tatamaan? Pwede kung wala ka sa estado ng grasya sa Diyos. Kung meron kang mortal na kasalanan, kung meron kang superstitious belief, tatamaan ka talaga. Oh. So, real ang usog. Kaya nga, yun ay tinatawag na demonic spells, demonic curses. Oh. So, ngayon, kung tingnan ninyo ang John chapter 8, mabasa natin dyan na si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Yeah? Bakit ama siya ng kasinungalingan? Sabi ni Father Darwin, ang mga albularyo ay pare ng mga demonyo. Di ba? Bakit ama ng kasinungalingan? Ito, titirahin ka niya sa usog, magkasakit ka. Saan ang punta? Sa pare ng demonyo. At pag punta mo sa pare ng demonyo, tuturuan ka niya anong dapat gawin at ano ang pangontra. Hindi mo alam, yung pangontra na natutunan mo ay itinuturo ng demonyo rin. Imagine, demonyo ang umaatake sa iyo, demonyo rin ang nagturo kung paano siya kontrahin. O di, ibig sabihin, iyon ang tinatawag na ama ng kasinungalingan. Demonyo ang nag-atake, pagkatapos, demonyo ang nagturo paano siya kontrahin. Ano nangyari? Di ba? Nakakatawa ang ganyan? So, kung sumangguni tayo, dapat ganito ang gawin na hindi aral ng simbahang Katoliko, ilalo pang malulubog tayo sa okultismo. Malulubog tayo sa maling aral. Sa okultismo. Napansin nyo, mamaya, mag-exercise si Father sa tubig, sa oil, at sa lahat ng mga sacramentals. Anong formula? I exercise you, devil of water, devil of oil. Bakit? Dahil sila na mga territorial fallen angels ay nananahan kahit sa tubig, kahit sa oil, kaya ang una, sila'y papalayasin bago iblis. Kung kuha tayo ng malunggay, hindi natin alam na tinitirahan pala yan ng mga territorial fallen angel, nilagay natin sa ating katawan, nadagdagan na naman. Nadadagdagan na naman ng fallen angels tayo. Dahil kumukuha tayo ng
ano yun, mga malunggay ba ilagay sa katawan natin para, nag-okay. Di ba? Nag-okay. Dahil nag-epekto. Di natin alam. Una, tandaan natin na ang mga fallen angels ay hierarchy. May angel lang, may archangel, hindi kung ang nagbigay usog sa atin ay angel. At kumuha tayo ng malunggay na tinitirahan ng fallen angel na archangel. O nilagay natin sa ating katawan na okay. Pero, nag-increase dahil nagiging archangel, fallen angel, yung nananahana naman. No? Hindi pinaalis yung nagbigay ng usog, kundi dinagdagan ng high rank. Sige, wag ka nang maggalaw dyan. Ako na ngayon ang maghahari dito. So may side effect yan. Anong side effect? Managinip ng ahas. Managinip na lumilipad siya. Makamata, magising siya ng alauna, alas 2, alas 3, alas 4 ng madaling araw. Mahirapan na siya sa pagtulog. Bakit? Ang alauna, alas 2, alas 3, alas 4 ng madaling araw, tinatawag yung the devil's hour. At hindi lang yan. Kahit pa paulit-ulit pa yung magkomunyon, mainitin ang ulo. Dalirang magalit. At ang iba sa ganyan, alam nyo, ang iba, nauki siya sa usog. Pero nag-iba ang anyo sa atake ng demonyo. Magalitin, ayaw mag-pray ng rosary. Ang iba, ayaw ng mangungumpisal. At yung iba naman, ma-addict sa pornography at ma-addict sa masturbation. So, mag-iba ang anyo lang. Dami ng paulit-ulit na magpunta sa albularyo. Dahil sa pagpunta sa albularyo, ang kanilang pamilya ay nag-iba talaga. Nagkahiwalay. So, kay daming ganyan. Kaya, totoo ba yung usog? Totoo. Pero paano? Para dili tayo matera ng usog. Rosary together with the family. Kumpisal kayo monthly. Gamitin ninyo ang sacramentals. Bago lumabas, in the name of Jesus, I seal myself with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Paano makatira ang usog ninyo? Na sinisilyuhan na kayo sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Gamitin natin ang sakramental ng simbahan. Ito'y atin. Huwag tayong gagamit sa hindi atin. Okay? Next question. Yes. Good morning, brother, and good morning, brothers and sisters. I am Owen Constantino from St. Augustine Parish, Paway. It had been discussed that one way to protect ourselves from demonic actions are the sacramentals. And it had been reiterated in your sessions, brother, that there are specific prayers for exorcism and blessing. My question is, our parish has been blessed with a first-class relic of St. Augustine, and there are also one here in San Nicolas. I do know that everything touched sacramentals to a first-class relic, it becomes a third-class relic. My question is, yung mga natouch pa na mga religious articles to the first-class relics,
yung mga third-class relic is for our private devotion and growth. Kailangan pa bang i-bless and i-exorcise ang mga yun, brother? Thank you. Okay, sa ritual namin merong general formula of blessing, no? May general formula of blessing. But sa ritual namin sa exorcism, merong proper formula of blessing sa relic na lalo nang gagamitin sa exorcism, no? Yung gagamitin sa exorcism. May proper formula yan. Sandali muna ha. Dala ko kasi yung relic. Naiwan ko pala kay mag-general blessing kami doon. Yung relic na nadala ko, first class relic ni Saint Pudinciana, binigyan ko si Father Dan, Apo Dan, para sa inyo dito. First class relic ni Pudinciana, Saint Pudinciana, martyr sa 2nd century. She was persecuted during the time of Emperor Marcos Aurelian. Siya ang anak ni Prudence na binanggit sa 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 21, Linus, 2 Papa, Prudence, yun ang ama ni Pudinciana. Pudinciana and Pixis. No? So, binigyan ako sa Roma ng relic na ditong bahagi at napakalaki. First class talaga. Kaya sabi ko, Father, kahit pa 200 na mga sumasampalataya nito, pwede kong bigyan para sa debosyon. So, may inihanda ko. Ito, first class relic ni Saint Pudinciana. Siya po ang santo sa bagyo, storm. Martyr, 2nd century. So, may proper blessing para sa formula at hindi lang yung tinatawag na general form of blessing. Dahil, bakit yung proper blessing? Halimbawa, yung mga tubig ninyo, yung mga oil ninyo, kung i-bless yan sa pare, hindi gamit yung proper blessing formula, na bless ba siya? Kung i-bless yan ng pare, yung gagamitin ay ang general blessing, form of blessing, na bless siya. Dahil ang pare, ang kapangyarihan ay to sanctify and to teach. Na-bless siya. Pero ang tanong, na-bless ba siya according to the intentions of the church? Hindi. Dahil hindi ang proper formula ang ginagamit. Kaya kung binibless siya, ang tanong, anong formula ang ginamit? Kung general form of blessing, na-bless ba? Na-bless siya. Pero kung hindi ang tamang formula na ginagamit sa blessing, na-bless siya, hindi according to the intentions of the church. Kaya, sa mga blessing, may mga proper formula na gagamitin. At hindi sapat na kung meron na tayong relikya, basta lang dalhin natin ito, magdebosyon tayo. No? Dahil ang isa sa ating nasa 12 Articles of Christian Faith, Credo, communion with saints. Alam nyo ba, ang relikya, basta magdebosyon ka,
pag ilagay sa noo yan ng boses, grabe talaga ang reaksyon nila. At yung iba, hindi sa aming office, sasabihin pa, ang baho ng kabanalan niya. So, ibig sabihin, para sa mga demonyo, baho pala ang banal. Oh. So, ang reliquia ay nagpaalala sa atin sa communion with saints. Na kahit sila'y nasa langit na, sila'y may kaugnayan sa ating mga buhay na nandito sa tinatawag na militant church. Okay? So, na-bless ba? Na-bless siya kung ano mang formula na ginagamit. Pero kung hindi ang proper formula intended for that sacramental, ang mga object na hindi pa bless, ang tawag diyan religious item. Pag na-bless na, ang tawag diyan sacramental. So, pag na-bless na, o kung na-bless siya sa exorcism, sacramental pa rin, gamit ang proper formula, then na-bless siya according to the intentions of the church. Okay? Next question. Okay na ba? Yes. Brother, may pamilya ako, isang pamilya ko, iba-iba ang relihiyon na. Eh, yung mother ngayon, mayroon na siyang i-mention sa akin na Christian na raw siya. Sabi ko, pwede ka bang mag-attend dito? Tita, hindi na. Christian na ako, may ibang Bible sila, at saka direct ang confession. Paano ko siya tutulungan, Father? Alam niyo mga kapatid, yung mga Katoliko na nahikayat sa ibang sikta, para ng kanser yan, na milagro na lang upang mahikayat sila at makabalik sa simbahang Katoliko. No? Kaya, dapat pa mangyari yan, dapat siguro na ang buong pamilya mag-aral sa doktrina ng simbahang Katoliko. May ibinigay ako na napakagandang guide, hingin nyo kay yung Pascual family, para ipamahagi sa mga kasamang Katoliko. So, pray na lang for conversion. Bakit? Halimbawa, wala kang alam sa pananampalatayang Katoliko. Then, yung nag-claim na sila'y Christian, ngunit born against. Tatag lang, sumulpot lang ang sekta nila. At sasabihin nila, hindi kami religion. Ang kailangan ay relation with Jesus, not religion. Mali. Ang tunay at totoo, the religion with the relation of Christ. Because anong religion? From the Latin religare, to born again. Religion, faith. Kung sabihin nila hindi sila religion, wala silang pananampalataya. Wala silang pananampalataya. At kung ang mga Katoliko natin, na mga kapatid, hindi talaga, kaya nga, may mga seminarians na nadalasan, nahikayat na sa Iglesia ni Culapo. Bakit? Di nag-aral sa pananampalataya ng simba. Buti na lang, yung isang pare na maikayat na sana sa Iglesia ni Culapo, nabalik pa, no? Nabalik pa ng pinuntahan ng kanyang obispo. Bakit? Hindi madala. At pag makapunta na dito, grabe ang kanilang brainwash. Gagamitin pa nilang Biblia. Bakit kayong mga Katoliko, meron kayong mga imahen? Malinaw yan sa Biblia, kapatid. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Huwag kayong magkakaroon ng iba't ibang Diyosan. Huwag kayong magkakaroon ng mga larawan. Dahil ako ang Diyos. At magagalit ako kung magkakaroon kayo ng larawan. O yan lang. Ang Katoliko na hindi alam, Biblikal pala ito. Bakit
nagkaroon kami ng larawan. May pahipo-hipo pa. May pahalik-halik pa. Biblical para ito. O tama, nasa Biblia yan. Pero, ang kanilang sistema sa pag-aaral, walang yung makapulot ng sulat na nabasa nila, ang putik ay magaling para sa mata. Ay di kuha ng putik, nilagay sa mata, resulta, bulag sila. Bakit? May karugtong pala. Ang putik magaling para sa mata kung gusto kang mabulag. May karugtong pala, no? So, yun din. Kumuha lang ng bahagi, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kayong magkakaroon ng iba't ibang mga larawan. Yun, pinutol na. Tama, ang konteksto diyan, ibang Diyos. Ano po bang ibang Diyos? Idol. Ano po bang ibang definition ng idol? Webster's Dictionary, idol is any representation of a false God. Sa Harper's Bible Dictionary, page 567, ano nakasulat? All idols are images, but not all religious images are idols. Yun pala. Kaya, kung yun ang definition, biblical ba? Lahat bang uri ng larawan ay ipinagbabawal ng Diyos? Meron silang iniwasan. Ang binasa nila, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, ituloy nyo lang. Exodo 25, versikulo 17-22. Anong sabi? Ang Diyos mismo nag-utos kay Moises, Moises, maggawa ka ng monumento ng mga anghel. Ilagay mo siya sa arka. At sa pamamagitan ng dalawang monumento, ako'y makipagtagpo sa inyo. Ang tanong, kung bawal ang lahat na uri na imahen, bakit ang Diyos nag-utos na gagawa ng imahen ng mga anghel? Ang bawal yung Diyos-Diyosan. Tanong, para sa mga Christian umano, at sinabi nila, ang dami yung Diyos-Diyosang mga Katoliko. Mali! Bakit? Kailan nyo narinig na si Santa Maria itinuturo ng simbahan na siya ay Diyos? Kailan nyo narinig na si Saint Nicholas itinuturo ng simbahan na sila ay Diyos, San Pedro, San Pablo? Sila ay mga tao na naging santo, hindi mga tao na naging Diyos. Kung kilalanin natin yan na Diyos, yun po'y idolatry. Yun po'y Diyos-Diyosan. Pero sila ay mga tao na naging santo, hindi mga tao na naging Diyos. At kung tignan natin, sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22, anong mabasa? Ang templo sa Diyos ay nababalot sa mga inuukit na mga imahen, larawan ng mga anghel, may mukha ng tao, inuukit ito sa templo ng Diyos. Biblical pala. Second Chronicles chapter 3 verse 10, ang banal na bahagi ng bahay ay inukitan ng larawan ng dalawang mga anghel. Biblical pala. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan sa Biblia ay ipinagbabawal. Ang sa kanila, pinipili lang nila. At tinalakay lang natin ang dahilan kung bakit yung mga Katoliko natin na walang alam tungkol sa pananampalataya, daling matangay sa nagpakilalang mga Kristyan. So, kaya, paano? Natangay na. Laliman natin ang ating pananampalataya na dapat makasagot tayo sa kanilang mga katanungan. Di po ba bawal ang larawan? Yes. Yan sa mga Diyos-Diyosan. Pero hindi lahat. Dahil ang templo ng Diyos ay may nakaukit na mga imahen. Kung ang inyong templo ay walang imahen, di yan biblical. Hindi yan templo. Budiga na yan. So, yun, kailangan mapaliwanag natin ang ating pananampalataya. Dahil kadalasan sa natangay, uhaw na uhaw yan sa mga katanungan tungkol sa ating pananampalataya. So
dapat mapaliwanag natin mga kapatid. So, Doc and Alto, magpalalim po tayo. Okay? So, offer the rosary for their conversion. Dami na mga na-convert, no? Kung tingnan niyo ang channel ko sa YouTube, ang daming mga pastor na mga born again na yumakap ng simbahang Katoliko. Daming mga Katoliko na mga born again na nagbalik na sa simbahang Katoliko. Oh, dahil kailangan talaga nating mapaliwanag. Pili kayo. Saan po ba yung piliin niyo? Yung pirated o yung tunay? Bakit? Kung sasabihin ninyo, hindi kami susunod sa simbahang Katoliko, edi huwag kayong susunod sa Biblia. Bakit? Anong sabi sa aklat ng mga born again na nagpakilalang Christian, ang pambangat Roman Catholicism by Loren Bittner, page 102. Ano nakasulat? The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Ay, galing para sa atin ang Biblia. Sila'y nangungopya lang. At kung sila'y nangungopya lang, pwede ba na ang nangungopya ang correct at ang kinukopyahan nila'y mali? Oh. So kung mali ang simbahang Katoliko, hindi tayo sumusunod sa dekreto ng Santo Papa. Mali ang simbahang Katoliko. Kung di kayo sumusunod, dapat hindi kayo sumusunod sa kalendaryo. Dahil ang kalendaryo natin, Gregorian calendar, ay declared ni Pope Gregory XIII. Magawa kayo ng sarili niyong kalendaryo. So, kailangan talaga mapaliwanag natin ang ating pananampalataya sa ating mga kapatid na nasa iba yung pananampalataya o yung mga natangay na sa simbahan. No? Okay? Next question. Yes po. Paano niyo po papaliwanag na ang ilan sa mga pamahiin pag hindi po sinusunod, nagkakatotoo nangyayari po? Then, is it possible po ba na maposes ang isang pare o exorcist? May palabas na The Right, kung nakita niyo yung The Right movie, na ang pare na exorcist na possessed. Nakita niyo na ba yun? Yung isang pare na assistant niya, lalabas sana yon sa seminarya. Nakita niyo ba yon? The Right. Sige. I-search niyo yung The Right. Real story po yon, no? The Right. Yung seminarya na yon, di pa siya pare, nag-submit na siya ng resignation, lalabas dahil para sa kanya, nawalan siya ng pananampalataya. Pero, humingi na siya ng kanyang rektor na lalabas ako sa seminaryo. Iba ang sagot ng rektor. Ipapadala kita sa formation sa Vatican sa mga exorcist. Ipapadala kita. Ngayon, pinadala siya. May pinakita na video, yung order of preachers na exorcist sa lahat ng mga nag-aaral doon, di siya maniniwala. Kaya may katanungan siya scientifically, dahil hindi siya naniniwala, siya ipinadala sa actual talaga. Doon sa actual, nakita niya na may napupusis, pero di pa rin siya naniniwala. Para sa kanya, trek lang ito. Trek lang ito. Hanggang yung buntis na babae na ginahasa na napusis, buntis, nakipag-communicate siya na hindi talaga siya naniniwala. Tunay ka ba? Nagalit ang demonyo at sa galit ng demonyo, pinatay ang pusis. At dahil diyan, yung kanyang chief exorcist na nakasaksi na namatay yung possess. Sabi niya, the devil is real. Mag-ingat ka. Pero, may nabuksang pintuan
sa pahintulot din sa Diyos. Nagsimula doon, ang chief exorcist nila ang napusis. At siya hindi pa pare. Nang pinuntahan niya ang tirahan ng chief exorcist, doon na poses na pala. At doon, siya mismo ang nag-cast out. Di ba? Nakita niyo, siya mismo nag-cast out. Sa huli, sa simula, pinaalala pa ng demonyo na nawalan ka ng pananampalataya. Yung cross, pinagiba mo. Pinaalala pa. Hanggang, sabi ng demonyo, naniniwala ka ba sa akin? Do you believe me? At malapit na siya napusis. Pumuputi na ang kanyang mata. Sabi niya, yes, I believe in you. Naniniwala ka ba sa akin? Binalik niya, yes, I believe in God the Father. Ito na. Pag sabi niyan, I believe in God, the Father Almighty, doon na nawalan na kapangyarihan ang demonyo. At tuloy-tuloy na niya, in the name of Jesus, I command you, tell me your name. So, tell me your name, in the name of Jesus, sumigaw. Ang kasama niyang exorcist na poses, Mo! Mo! Sabi niya, now mo I know you. In the name of Jesus, I command you, depart right now. Wow! Na-liberated ang kasamang pare. Tingnan niyo na sa the right. Na-liberated ang naturang pare. So, actual grace din yan. Na dinaan ng Diyos para magpatuloy siya sa pagkapare, para magpatuloy siyang exorcist. At hanggang ngayon, exorcist siya sa US at yung assistant niya ay kaibigan ko na nasa US. Palagi kaming nag-communicate. So, actual grace rin yon. Pero sa ganito, dahil kahit gaano man kaliit na hierarchy, may taglay silang kapangyarihan, kaya dapat maghanda. Rule of life, kumpisal, every month, kumpisal bago ang spiritual na digmaan, misa, atin ng daily masses, kung maari. So iyon mga kapatid, tunay talaga, may nangyari dyan. Tingnan niyo sa movie The Right. Real story yan. Okay? Meron pa? Yes po, ma'am. Good morning po. Good morning. First of all, I am so grateful because I am so blessed for this event, and also we are all blessed because we have with us our very wisdomful and energetic retreat masters, and thank you, Lord, for sending them to us. Kasi ang dami nating natututunan. Ngayon, I just would like to follow up about yung sinabi ng mahal nating seminaryan na about pamahiin. This is in connection with yung pag-alimbawa mayroon tayong mga patay sa bahay natin. Ang dami nating mga pamahiin na dapat nating gawin. First is, bawal magwalis. Di ba ginagawa natin po yan? We are accustomed to do that. Oo, bawal magwalis. Another is, yung, huwag kumain ng, mayroon yung mga malunggay, yung ubas, hindi pa pwedeng tayo kumain. Tapos, pag halimbawa, during wake, yung mga pupunta sa bahay, mga relatives natin, yung mga relatives ng patay, bawal din mag-welcome sa kanila. And then, during the interment,
bago lalabas ang patay, yung we are accustomed to break a pot, yung banga. Banga, oo. At saka yung meron yung ginagawa pa na yung manok na paduduguin natin before yung lalabas yung patay. Yes, at saka yung sa yung lungon, iikot-ikot muna. Kasi if we are not doing that and if we are not following that, may mga nagsasabi na something will happen bad as in yun sa mga relatives ng mga patay. So, is it advisable for us po na we are doing that all throughout? Maraming Thank you so salamat. much. Maraming salamat sa napakagandang katanungan at ito ang dahilan kung bakit nandito kami ngayon. Dahil sa lektura namin sa online, nakita nila ni mag-asawang Pascual, abay, katoliko tayo, pero guilty tayo sa ganitong mga pamanhiin. No? Dapat ma-invite natin sila. Di ko sila kilala. Bago lang kami nagkakilala na, brother, pwede mo ba yun na mapaabot dito sa norte? Yung kaalaman na yan tungkol sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Ang sagot ko, depende kung papayag ang pare. Dahil di ko sila kilala. No? Depende kung papayag ang pare. No? Akala ko lang kung joke-joke lang yung iimbitahin kami dito, no? So, pinorward ko dahil dami kami natanggap na mga death sa iba't ibang sikta. Papatayin kami, iubos nila yung mga bala sa katawan umano namin. Si Father Darwin, pinablatter na niya dahil mayroong convert na nagsabi, Father, mag-ingat ka, may plano na, titirahin ka. Pinablatter na niya. So, nang pinurward ko kay Father Darwin, ang reaksyon ni Father Darwin, huwag mong tanggapin bro, baka sit up yan. Sandali muna, Father, i-research muna natin, Father. So, bigyan kita ng contact ng Pascual family, binigay kong contact. Sinabi ni Father Darwin, makipag-usap muna ako sa pare. Natagalan ang pagkikusap sa pare. Sabi ni Father Darwin, kung gusto kang pumunta bro, ikaw na lang. Manatili ako dito. Sabi ni Father Darwin, pero mag-ingat ka, baka sit up yan. Hanggang nagkausap na sila, ipinopost ni Father Darwin. Nakonbinsi pala, nagkausap sila ni Father, nakonbinsi na si... Ang una namin na layunin na maimbita yung mga youth lang. Yun ang una. Aba, iba ang resulta. No? Dahil nang ipinaabot kay Bishop, ibang resulta. Gawin natin yung Advent recollection at maka-attend yung mga pare din. Nagiging malawak ng resulta. Dahil yun ang pamanhiin. May mangyari sa inyo kung hindi ninyo yan gawin. Alam nyo, doon sa Mindanao, hindi yan ginagawa yung katay ng manok, pag may mamatay, ilibot-libot pa. Di yan. Kung may mangyari, kung hindi yan gawin, naubos na kami sa Mindanao. Tandaan ninyo yan. At may pagkakaiba sa pamanhiin. Bakit? Sabi ni Father, habang naghapunan kami, sabi ni Father, napansin niya na may pag ang kabaong umano nasa simbahan, yung sa kabilang parokya, bawal ang mga aso na sumuong sa kabaong. Dahil pag susuong sa kabaong, papatayin umano yan. Sino mang makasuong sa kabaong na naghanda, papatayin umano. Sa iba sila, unique sila. Bakit? Doon sa Mindanao at Visayas, paglabas sa kabaong sa bahay, lahat ng mga bata at mga
mga relatives susuong sa kabaong. Oh, sabi ni Father, ibig ba sabihin papatayin namin yan? Sumusuong sila. Doon sa Visayas at Mindanao. Oo. Isa yung pamanhiin na paulit-ulit namin, itigil ninyo yan. Wala yung kaugnayan sa aral ng simbahang Katoliko. Oh. Kaya, doon tayo nagkamalas-malas. Ang ating pananampalataya ay may combination ng okultismo. Oh. So, tandaan ninyo yan. Una, magiging bastos pa. Bakit? Imagine mo yan, pag nakarating, di na pwedeng magpaalam. Oh, di na pwedeng i-welcome. Oh, di na pwede. At meron pang pamanhiin na dapat hindi ibalik sa pinagdaanan niya. No, maghanap ng ibang daanan. Sa simbahan, isa lang pintuan, dapat maghanap kayo ng daanan na hindi ibalik. Oh. So, yun mga kapatid, mga pamanhiin yan na hindi aral ng simbahang Katoliko at nasunod lang natin sa mga paganong ninuno noon. Kaya nga dapat i-purify natin na ang ating mga gawain ay batay lang sa turo ng simbahan. Hindi ka yung magwawalis pag may patay. Natural. Ha? Natural. Bakit? Daming nag-vigil. Alabok. Oh. Para sa mga nag-vigil. Yun ang paliwanag. Hindi ka pwede maligo pag may namatay. Natural. Dahil bilar ka. Oh. Oh. Mataas ang walang tulog mo. Oh. Yun ang, pero yung iba na dapat hindi ka, kung relative mo, hindi ka mangunguna sa panalangin, mali. Mali yan. At naglagay pa ng atang-atang ng pagkain. Hindi nakakain yung kaluluwa. Ang pakainin yung buhay. Di mo ba nakakatawa? Nasa buhay pa, binigyan mo ba ang pagkain? Ha? Binigyan mo bang pagkain? Wala. Pagkamatay na, doon na, binigyan. Oh. So, nakakatawa na paminhiin mga kapatid. O kaya, time na, dahan-dahan, i-purify natin dahil ang occultismo ay magiging pintuan sa extraordinary and ordinary demonic attack sa ating buhay. Kaya nga, kahit na tinatawag tayong Catholic province, Catholic town, ngunit minamalas. Bakit? Dahil may nabuksan sa ating pintuan, may nabuksang pintuan sa ating buhay na hindi natin alam. Balikan niyo ang Israelita. Ang Israel, sila ang unang mga pinipili ng Diyos. Pero bakit minamalas sila? Bakit sila na-under sa slavery ng Egypt? Bakit na-under sila sa slavery ng Babylonia? Bakit na-under sila sa imperyo ng Roma? Bakit? Dahil ang kanilang pananampalataya ay dinagdagan ng mga superstitious belief, may mga sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, kaya nga ipinagbawal sa Exodo Kapitulo 20, versikulo hanggang 5. So yun, nagkamalas-malas ang kanilang buhay. Dahil ang kanilang pananampalataya nadagdagan ng okultismo. Tingnan nyo ang ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 45. 42-45. Bakit ang mga sundalo na Hudyo pinatay ng Diyos? Dahil meron silang mga anting-anting. Natalo sila sa digmaan dahil dala nila ang mga anting-anting. Kung tayong Katoliko, ano po ba dapat natin? 12 articles of Christian faith. I believe in God,
the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Kung naniniwala ka nga ang Diyos Ama ang makapangyarihan, bakit maniniwala ka pa ng ibang aral na hindi turo ng simbahan? Panahon na mga kapatid, na kayo ipaabot ninyo sa mga kasama nating mga kapatid. Kami napunta dito dahil sabi nila nagigilty kami, brother. Ang daming mga isinurrender nila na mga pampaswerte. Oh, dami. Kaya yun dahilan na wala pa dito si Father Darwin. Tandaan ninyo mga kapatid. Tandaan ninyo. Oh, dahil daming mga Katoliko kasi na may santo ninyo, mayroon ding Buddha. Yeah? Oh, kahit na sa kanilang store, sa kanilang pag may nagbibinta, Katoliko, merong santo ninyo, meron ding pusa na nagkaway-kaway. So, dami na mga contamination na pananampalataya natin. So, kung naniniwala tayo na makapangyarihan ng Diyos natin, bakit ba pupunta tayo sa occultismo? Kaya yun mga kapatid, pag-isipan ninyo. Thank you very much, brother. I have a lot more of questions that I have to think about tonight and the succeeding nights. Because all the while, at my age, we still do the atang. I still cook the ninyugan. And I really do not know whether I will still be able to forgo or continue these things because my mind has already been fixed. Atangak ni nanak ko nakatatangak. It seems like if I don't do it, I shall have forgotten my mother. Well, anyway, perhaps with the will of God and more prayers, we'll be able to do this. After all, not all of them are very superstitious. Ano serbidete atong? Di jay mati ko na, no, adanadamag mo nga natay, lumabas kayan, jay balay da adda na tayan, ay adda atongan, ay talaga na tayan, ilwalwamatan. I don't think that is occultism. May kadwa, experience ak dito apo, nabangkam na kiminatay dya sarat, asawa ti school head, tatan, inalamano may amin, dagi di anak na ta nakakastoy da, dagi di ubing, dati babalasang na, di kundi makder di asawa na. Awanti barabad na, kuna nakatsyak, tinanong mo nga asawa na. Ne, ang aming nga mamatpati. Di ka di mi inalamano, ay sorry, condolence, sir, si kagayam ti nabalo. So after all, siguro no awan intention tayong kasjay, hanga tama ta basol, jaka mo. Well, while we may want, we have more questions. Amok nga oray no agmal adape question mo, sister. Intay pa'y mangan, narigat mat no, siguro ha mga occultism deto. Pakanan tayo pa'y tibuksit tayo, tapnad adon to pa'y mapanunot tayo nga damagan pang lawlawagang kadagini na kula pa na pampanunot. Imagine more than 70 years sa kasat. Kini nanangag tayo, medyo nakarigrigat. Sama na yan, my friend Seni. Well, anyway, intay pa'y mangan, sa tayo agsubli. Mabalinti, nadabalo nyo dito ilatan, or there are spaces again where you can go. And Apo, we wish to thank you. Oh, I'm afraid. You might think that I do not believe, but I still have some reservations. Okay, intayon kakabsat, sisters. May you all have our lunch, na di kayo tamang manganan, di dan samot keti manganan. But anyway, adan to pa'y tuloy ang kabanata. Lalong-lalo na, hindi pa natin napabless yung ating mga sacramentals. Oy, adat na sursuro kita sika, sacramentals, break the consecration, ano dito, bagbagayon, ado.
They are really very new to me. I would say that. Okay, see you it's now 12:30? 1:30? 1:30. So we have time to fill our stomach.